Dalawang kapamilya shows at love teams umarangkada na sa ibang bansa. Tinututukan na ang latest na kaganapan, tingnan ng mga detalye. Nananatiling tapat ang ABS-CBN sa pagbibigay ng Filipino content sa pandaigdigang manonood sa pamamagitan ng dalawang pinag-uusapang romantic series. Ang mga seryeng ito ay ang Too Good to Be True na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla at ang He's Into Her na pinagbibidahan naman ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Matapos ang matagumpay na takbo nito nitong 2022, ngayon ay inilabas na ang Too Good to Be True sa Vietnam na may dubbing sa kanilang lokal na wika sa pamamagitan ng pay TV channel On Cine tuwing mga gabi ng linggo sa alas 8 ng gabi. Bago ito maipalabas sa Vietnam, unang nagpakitang gilas ang primetime series locality sa pamamagitan ng patuloy na pagiging trending nito sa social media at pagiging unang Filipino series na mag-stream ng mga episodes ng 72 oras bago ito sa Netflix Philippines. Patuloy na nangunguna sa listahan na pinakapinanonood na TV show sa streaming platforms. Kilala rin ang dalawang pangunahing artista sa prestiyosong Seoul International Drama Awards 2023 sa kategoryang Outstanding Asian Artist kung saan tinanggap ni Catherine Bernardo ang parangal. Samantala, umani ng papuri mula sa mga manonood sa Africa ang He's Into Her habang ito'y umeere sa 41 sub-Sahara na bansa kabilang ang Nigeria, Ivory Coast, Mozambique sa pamamagitan ng Star Times Channel. Unang inilabas locally ang show sa kapamilya streaming platform na I1 TFC kung saan ito'y pinagbidahan ni Donnie Pangilinan at ang 2022 Seoul Drama Awards Outstanding Asian Artist na si Bel Mariano. Bago mailabas sa Africa, naging matagumpay ito bilang pinakapinanonood na palabas sa I1 TFC, nanguna sa trending charts ng Twitter at nagdulot ng sold-out concerts locally. Kasama rin ang show sa iba pang mga titulo ng ABS-CBN na pinapalabas sa Star Times kabilang ang Lalo na Sangre, La Vida Elena at mga mahabang tumatakbo na action series na FPJs ang Probinsyano sa kabilang marami pang iba. Samantala sa ibang balita naman ay nakaharap na ni Aura Breguela kahapon ang nagsampa ng reklamo laban sa kanya na pinangalanan bilang si alias Ron. Ang paghaharap ni Aura at Ron ay naganap sa opisina ng Makati Senior Assistant City Prosecutor Honorable Arvin T. Amata. Bahagi ito ng pagpapatuloy na dinidinig na preliminary investigation dahil sa kasong lie threats, grave coercion at paglabag sa Safe Spaces Act na isinampal laban sa alaga ni Ancabagwal Star Vice Ganda. Nitong Lunes ay ang nakatakdang araw na magsasubmit ang kampo ni Aura ng kanilang sagot sa nauna ng affidavit ng kampo ng nagrereklamo sa batang komedyante. Hindi raw nagpa-interview si Aura sa mga taga-media na nandoon, pero yung sa abogado ni Aura na si Attorney Nick Nanyit ay pag-aaralan nila ang rejoinder na isinumite nila ng batang komedyante at maghihintay silang resolusyon kung aakit na sa pandinig sa korte ang kanilang reklamo. Kung ano raw ang magiging desisyon ng prosecutor ay saka lang nila kikilo sa tatlong kaso na isinampan naman ng kampo ni Aura kontra sa reklamo ni Ron. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Chris Jerry Cruz, kay Shana Marie Tabinas at kay Lita Claudio. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.